Yusek, last time kausap po namin, yung mula din po sa EDCOM 2, his name is, hanapin ko lang po dito, sir, ano, para lang Mhm. malinaw. May nakausap kami from EDCOM 2. Ang binabanggit, Sir Carl Markey, ang binabanggit niya po sa amin, Yeah, yeah. ni Dr. Carl Markey, is most ng, o ang lugar kung saan marami yung class suspensions ay dito po sa Luzon. So, whether kung saan man po Mm. itong area na ito, hindi man lahat ng mga eskwelahan sa Pilipinas, ito po ang nararanasan. Dahil nakikita natin ngayon na 1/4 nung buong instructional days nauuwi na nga po sa class suspensions. Di naman lahat class suspensions, meron ding alternative learning mode. Ano Yeah. na po ang Yes, gagawin yes. kaya natin ngayon? Ano na po ang plano ng DepEd para masiguro na hindi mapag-iiwanan po yung ating mga estudyante dahil nabanggit niya rin sa amin na karamihan po sa apektado nito ay grades 1 to 3 or yung nasa grade school. Yeah. Oo. Okay. Number one, siguro kaya nabanggit ni Edie Carol, no, na Luzon dahil talagang dito, Miss Chacha, tumatama talaga, no, Yung yung bagyo. bagyo, no. Oo. Particularly itong northern and eastern part ng Luzon natin, no, and including central Luzon, no. So talagang diyan talaga yung frequency, no. So yung mga lugar o yung mga eskwelahan na talagang dumadami, no. Definitely merong direct correlation, no, yung learning, tinatawag na nating learning loss, Miss Chacha. At very vulnerable talaga yung key stage 1 o yung grades 1 to 3 natin. Mm. Kasi sila po yung hindi pa nagbabasa. Karamihan po sa kanila, no, lalo na po yung mga nasa grade 1. So kailangan talaga ng teacher interaction. Kailangan po talaga ng direct delivery ng instruction, particularly on beginning reading. So kung hindi sila kaagad makakabalik ng paaralan, talagang mahihirapan pong maka-recover yung bata. Maasa po tayo na sana yung habang nasa bahay sila, habang nasa kasama nila ang mga magulang, natuturuan sila sa pagbasa. But alam naman natin, Ms. Chacha, yung reality na hindi talaga lahat ng magulang natin ay makakapagturo ng tamang pagbasa. So, that is where the alternative modality comes in. Mm. Kasama na po dyan, marami na po kaming in-explore, Ms. Chacha, no? In terms of modality. Hindi lang po yung module, but we are also exploring the use of cellphone, the use of gadget. But bagamat in terms of infrastructure, hindi talaga kakayanin lahat. In Mm. fact, even TV, no? TV delivery of instruction or using TV for alternative, ina-explore na po natin yan. Natutunan na po natin yan during the pandemic. Kaya siguro kailangan lang nating palakasin itong alternative delivery modality nito. So, So in paano? short, Ms. Chacha, talagang I think the more important question is gaano tayo kabilis makarecover? Gaano kabilis makabalik ang bata sa kanilang paaralan? Mm. May mga kalamidad na mabilis tayo makakabalik, no? But if you're talking about earthquake, if you're talking about strong typhoons, no, na nasira talaga ang eskwelahan, medyo mas matatagalan. Mm. And pag sinabi ho nating recovery at makabalik sa school, we are trying to prioritize din po, Ms. Chacha, yung grades 1 to 3 na sila kagad yung makabalik sa paaralan kasi sila po yung dapat talagang matutukan at maturuan agad para makarecover. Oo. May mga datas din po ba kayo na talagang makakapagpatunay kung yung mga alternative learning system na ginagawa natin na Mhm. pinapauwi po yung mga module sa bata or cellphone, kung may cellphone ba sila or gadget sa bahay, ay epektibo? Aside po dun sa sinasabi ninyo kung gaano rin sila kabilis makakabalik sa school. Kasi next year, Yusek, for sure may bagyo ulit eh. So at least dapat Yes. may, di ba, may maayos na sistema at plano na tayo sa tuwing may mga ganitong kalamidad. Oo. So doon sa mga ADM or alternative delivery modalities na ginagamit natin, embed naman yung evaluation, Ms. Chacha, no? Pero I think pinakamagandang basihan dito yung tool natin, no? Yung sa pagbasa natin. So meron po tayong tool na ginagamit ngayon, yung tinatawag po nating CRLA, Comprehensive Rapid Literacy Assessment. So makikita natin na, for example, nag-umpisa po ang bata beginning of school year, ito po ang level ng kanyang pagbasa, and then uulitin po yan sa mid. So,
kung ang bata ay nawala sa eskwelahan at siya po ay sumailalim sa alternative delivery modality, titingnan ho natin kung nag-improve ba ang bata o hindi. So kung hindi ho nag-i-improve, habulin po yan. And this is where the makeup classes or yung remediation would come in. Kaya nga po may aral program din po tayo, yung academic recovery natin. Nang sa ganon, mahabol po natin. So evaluation is one, and then the recovery or remediation is another thing. So yan po yung sistema natin ngayon, Ms. Chacha, para po sa ganon, masiguro natin. Definitely, we have to admit that it will not be 100% efficient. Iba pa rin ho talaga yung face-to-face classes. Batay na ho yan sa maraming pag-aaral. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.